mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Maulang umaga po sa probinsya ng Palawan, no? Nandito po tayo ngayon sa Palawan upang makipag-fellowship po sa mga kaibigan po natin, mga pastor, sa kanilang mga pamilya, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang talinghaga tungkol sa manghahasik, no? Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Sino nga ba ang manghahasik na ito at bakit siya nagbigay ng isang talinghaga, no, patungkol sa bagay na ito, mga ginigiliw? Sinabi niya po dito sa Mateo 13, no? Ang sabi niya po dito ay may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat, sabi niya po. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-6 na po, at may tig-30 po. Makinig ang may pandinig. Nagbigay siya, mga ginigiliw, ang manghahasik na ito. Nang manghahasik na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbigay siya ng 4 na klase ng buto o 4 na klase o kondisyon ng puso ng isang tao. Nang isang klase ng puso ng tao ay nalaglag sa tabi ng daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Sabi niya po, iyon ang isang klase, isang kondisyon ng puso ng isang tao na nagsasabi na siya ay isang Kristiyano, mga ginigiliw. May mga binhi din, sabi niya, na nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. Meron ding isang klase ng puso, kondisyon ng puso na sinasabi dito, mga ginigiliw, na ito ay nahulog, no? Isang klase ng binhi na nahulog sa matitinik. Lumago ang halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhi tumubo doon, sabi niya, mga ginigiliw. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, tig-100, may tig-6 na po, at may tig-30 po, sabi niya po, mga ginigiliw. Alam niyo, mga ginigiliw, ito yung 4 na klase ng puso ng isang tao, no? 4 na klase ng puso ng tao na kung saan may mga nakarinig ng salita ng Panginoon
Ngunit hindi po nila ito sineryoso, no? Hindi po ito nila binigyan ng halaga. Kaya kapag dumating ang pagsubok sa kanilang pamumuhay, mga ginigiliw, tinatalikuran na po nila ang mga ito. Iyon yung tatlong klase ng puso, yung nahulog sa batuhan, nahulog sa no, matitinik na lugar, nahulog sa no, sa tabi ng daan. Hindi sila lumago, mga ginigiliw. No? Kaya ito yung mga klaseng ng mga Kristiyano, nagsasabi na sila ay Kristiyano. Ngunit noong dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, tinalikuran na po nila ang kanilang paglilingkod at pagsisilbi sa Panginoon, mga ginigiliw. Ngunit ang isang klase, kondisyon ng puso na sinasabi dito, mga ginigiliw, sila yung mga nahulog sa matabang lupa. No? Good morning kay Randy. Magandang umaga, anak. Kay Ma'am Glenn Rieta. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at sumusunod sa gawain nito ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga ginigiliw. Nang kondisyon ng puso na ito, mga ginigiliw, ito yung nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, lumago ang kanyang pananampalataya, mga ginigiliw. No? Kaya sinabi dito ng ating Panginoon, no, na pinapatungkol din dito ng Panginoon yung mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano. Pinapatungkol din niya po ito patungkol sa mga relihiyosong tao, mga ginigiliw. Kaya't sinabi ng ating Panginoon na makinig man sila ng makinig, sabi niya po, hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Sabi niya po, mga ginigiliw, sapagkat mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ng kanilang mga tainga. Sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya meron ding sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, na subalit pinagpala kayo, sabi niya po, pinagpala kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, sabi niya po, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig, sabi po ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, pinapatungkol niya ang kanyang pagdating bilang Mesaya, bilang Kristo, mga ginigiliw. Ilang libong taon na hinangad nila ang pagdating ng Mesaya, mga ginigiliw. No? Ito yung mga nakasulat, nakatala sa libro na Isaiah, kay Moses, yung mga sinulat ni Moses. Hinihintay nila ilang libong taon ang naghintay ng pagdating ng Mesaya, mga ginigiliw. Subalit nang dumating siya sa kanilang kalagitnaan, hindi po nila ito kinilala ang pagdating ng Espiritu ng ating Panginoon, ng Diyos, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hinangad po nila, maraming matutuwid, matatalinong tao ang naghangad na makita, marinig. Subalit, ipinagsawalang bahala po nila nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Na ang mga matutuwid na ito, nagsasabing sila ay matutuwid at matatalino, mga ginigiliw, sila pa mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya't sabi niya, napakapalad kayo. Sabi niya po, napakapalad nyo sapagkat
nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sabi niya po, mga ginigiliw. Ibig sabihin, yung mga nakikinig na ito, yung kanyang mga lagad, mga ginigiliw, kinikilala po nila ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay Mesaya, na siya ang Kristo, ang Diyos, mga ginigiliw. Subalit, yung tatlong klase ng puso na ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung mga relihiyosong tao, ito, meron din ito yung mga nakinig ng konti. Subalit, nung nagkaroon ng konting pagsubok sa kanilang buhay, tinalikuran na po nila ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nung nagkaroon sila ng trabaho, nagkaroon sila ng asawa, tinalikuran na nila yung paglilingkod sa Panginoon. Ganito inahahalin tulad ng ating Panginoong Jesucristo ang mga taong pumapasok sa iglesia, mga ginigiliw. Diba? Ganito po inahahalin tulad ng Panginoon ang mga tao. At hanggang ngayon, ganon pa rin ang klase ng tao, mga ginigiliw, no? Lalong-lalo na yung mga matatalinong tao, mayayaman, sila pa ang mga nagiging biktima dito, no? Na sila ay nakasandig sa ritual at alituntunin lamang ng kanilang relihiyon, mga ginigiliw. Na ang kanilang basehan ng kanilang kaligtasan, mga ginigiliw, ay yung kanilang relihiyon. Na hindi naman ang relihiyon ang nagliligtas sa isang tao, kundi ang nagliligtas lamang sa atin, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga sinabi niya, mapalad kayo. Sabi niya po, mapalad kayo. Dahil dumating na sa inyong kalagitnaan ang kaharian ng Diyos. Na yung kaharian na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi niya po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Hanapin daw natin ang kaharian ng Diyos. Sino nga ba ang kaharian ng Diyos na binabanggit sa Mateo 6:33, mga ginigiliw? Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the kingdom of God. Siya po ang kaharian ng Diyos na binabanggit dito. Kaya kung natatandaan nyo po, yung sinasabi niya po sa John 4, no? Ito ay patungkol sa kwento ng isang Samaritan woman, mga ginigiliw, na umigib ng tubig, no? Na pumunta siya sa balon upang umigib ng tubig, mga ginigiliw. Kaya dito ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos sa babaeng ito na umaamin na siya ay makasalanan, no? Inamin niya na siya ay makasalanan nung sinabi niya na wala siyang asawa. Kaya ibinulgar ng Panginoon ang kanyang katauhan. Totoo na sinasabi mong wala kang asawa, pero nagkaroon ka na ng 4 na asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, sabi niya. So dito, ito ay isang pag-amin ng kanyang kasalanan, no? Kaya hindi tinignan ng ating Panginoong Jesucristo ang klase ng babaeng ito upang ipahayag niya ang kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw. Imagine that, no? Isang makasalanang babae, pero ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos sa isang babaeng umaamin sa kanyang sarili na siya ay marumi at makasalanan. Kaya sinabi niya, dumating na, sabi niya po sa John 4:23 and 24, dumating na ang tunay na pagsamba sa Ama, sabi niya.
ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin po dito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, na dumating na ang tamang pagsamba sa Ama ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pinapatungkol niya po na dumating na sa pamamagitan niya ang Espiritu at katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili na nagkatawang tao na Diyos, mga ginigiliw. Po, na sasambahin natin ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At ang Espiritu at katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kinikilig. No? So yun po ang salita ng Panginoon na napag-aralan po natin sa umagang ito. I hope you are being inspired sa salita na ito, yung salita na nagbibigay buhay. Once again, no? Maraming salamat po sa pakikinig. Sir Oliver Gumaro, thank you for watching. Kay Roninio Aquino, Idol, magandang umaga. Kay Randy, no? Magandang umaga po sa ating lahat. I hope you are being encouraged and inspired sa salita na ito ng Panginoon na nagbibigay buhay, mga ginigiliw, no? Maraming salamat po. I love you with the love of the Lord. God bless everyone.